tinalunan po kami. So, wala tayong magagawa dito kundi antayin natin yung mga balik sa akin ni kawawa si Bianci nito at saka si Padi. Kasi mumurahin talaga nitong tao ito dahil panalo siya eh. Na-dismiss yung kaso natin eh. Panalo siya eh. Dismiss tayo kaya wala na tayong makakatikim na tayo nito ng mura dito, mura doon. Pag mumurahin tayo nito ni Tambakol. Oo. Kasi nanalo siya eh. Oo. Panalo si Tambakol eh. Oh. Tambakol. Congratulations. Palakpakan. Palakpak tayo. Palakpak. Yan. So, mamumura talaga tayo rito kasi siyempre pag panalo na kasi isang tao, talagang mumurahin tayo. Mumurahin na si Bianci, mumurahin si Padi, mumurahin si Dr. Lab, mumurahin si Kuya Bal. Lahat kami dito, mumurahin na talaga. Oh. Wala nang mahal sa amin, kundi mura na lang. Tayo. Wala tayong magagawa. So, mangyari sa atin, kung mumurahin man tayo, mumurahin man si Bianci, mumurahin man si Padi, wala tayong magagawa, kundi tanggapin natin. Dahil siya panalo eh. Ganun talaga. Ganun po ang batas. Ganun po ang batas. Wala pong double jeopardy sa batas. Hindi na po pwedeng ikaso muli yung kaso na sinampa sa kanya dahil magiging double jeopardy po yan. Hindi na po pwedeng kasuhan siya sa ganung kaso pa rin uli. Kaya kahit murahin na kami, si Bianci, si Padi, mumurahin, wala kami magagawa. Tanggapin namin na wala, talo kami. Na-dismiss po, ayon po kay Kuya Bal. Kasi si Kuya Bal man po ang boss namin. Dismiss kaso? Lokohin mo lelong mo. Kulang sa ebidensya o kulang pa dilensya? Ayos ka rin, no? Galing mong gumawa ng drama, no? Gawin pa ako sinungaling. Alam ko namang diyan kayo sanay na sanay sa pagsisinungaling. Gagawa ka naman dilensya, no? Sabi mo yung kaso, dismiss? Kasi kulang sa ebidensya? Oh. Pastor, magawa ka kwento, Kulang sa ebidensya? O kulang pa yung dilensya? Kunyari, gagawa kayo senaryo, kulang sa ebidensya, para i-post nyo na makapagbigay pa sila ng pera para i-post ang kaso, Nyari ka pa. Muusad na kaya. Galing kaya abogado kanina. Paano yan? Sinasabi ko na sa inyo eh. Congrats kay Tatay Pedring sa aking kliyente. Na-dismiss ang kaso. Hindi pa man nakakapaghulog sa akin sa GCash bilang acceptance fee. Itong si Tatay Pedring, panalo na. Ganun ako katindi. Now you know kapag sinabi ko na hindi pa man umuusad yung kaso, umuusad na rin yung pagkakadismiss niyan. Alam niyo kung bakit? Attorney Libagan ang binangga niyo. Kaya nga nung di umano'y natanggap niya yung subpoena, ang ginawa ko ay nag-research agad ako. Inalam ko agad yung mga batas. Inalam ko yung mga butas. At ganun din naman, inalam ko kung magkano ang babayaran sa akin ni Federico sa oras na instant mabasura ang kaso. That's it. Nabasura nga. O, di ba? Kapag sinabi ko, totoo eh. Bakit? Maraming sumusuporta kay Federico. Yung sinasabi niya na hindi siya tinutulungan nila Rowinim na suporta lang tapos wala naman nangyayari. Tapos sa bandang huli, si Federico lang din. Wala kay Rowinim. Walang suporta kay Reyna's Community, kay Joel Salcedo, sa mga sponsor. Hindi totoo yun. Nag-meeting pa nga kami. Siyempre, taktika namin yun para masabing
lahat ng ginagawa ni Federico ay walang utos, no? O walang advice, o walang pang-uudyok na ginagawa yung mga kasamahan niya. Meron siyempre. Lalakas ba ang loob niyan kung siya lamang? Ano yun, bali? No? Makukulong siya, tapos walang kukuha sa kanya, walang tutulong sa kanya. Hindi po pwede yun. Malakas ang loob ng kampo namin dahil kahit hindi pa ako nababayaran ni Federico, sa pagkakapanalo niya sa kaso, alam kong may papasok sa account ko. Andyan naman sila Joel Salcedo, yung mga sponsor, sila Rowene, si Reyna's Community, mga mapepera yan. Malaki ang kinita nila kay Reyna, kaya kahit papano, mababayaran nila ako. Kaya nga tinanggap ko yung kaso Kailangan naman tanggapin ko na lang yun. Ano ako, bali? Ipagtatanggol ko yung mali, tapos ganun-ganun na lamang, uutakan niya pa ako, hindi niya ako babayaran sa GCash. Hindi po pwede sa akin yun. Hindi po pwede. Marami na ako nilang paso ng mga attorney sa kaso. Talagang nag-iiyakan niya mga yan. Feeling nila sila yung nahatulan kapag tinalo ko sila sa korte. Katulad na lang ni Attorney Libayan. Attorney Libayan versus Attorney Libagan, no match. Kaya dito kay Federico, congratulations sa'yo. Masakit sa kanila, syempre, pero kailangan nilang tanggapin yan Kaya nga umiyak si Dr. Lab di ba? Kaya nga umiyak kasi nga nabasura na yung kaso. Ayaw tumayo ng mga ebidensya nila. Yan yung diniscuss ko Tinawagan ko na ibasura nyo na yan kasi bago pa kayo ang mapunta sa basurahan. Dahil pinag-aralan ko na ang lahat ng yan. Ang bawat detalye, ang mga video, ang mga ebidensya, ang mga exhibit. Walang tatayo kahit isa. Mas tatayo pa nga yung kay Pedring sa bawat umaga kapag siya ay laging nagwiwiwi. Yan si Tatay Pedring. Ngayon, Tatay Pedring, pwede ka na lumabas, ilabas mo na yung mukha mo. Huwag ka na matakot sapagkat ikaw yung nabigyan ng hustisya dito. Hindi sila Beyonce, hindi sila Kuya Bal, sila Tatay Beran. Ikaw ang nabaluhura dito, di ba? Ikaw yung naapi. Kaya nga, ganun na lamang kung paano kita ipagtanggol. Bihira ako sumagot. Saglit lang. Isang beses lang. Pero kita mo ang resulta. Panalo ka agad. Naglabas tayo ng video kahapon. Simula nang lumabas ako, Attorney Libagan. Kinabukasan, hindi ka pa nagigising. Panalo ka na sa kaso. Congratulations, Pero sana, wag mo nang uulitin yun. Yung mga ginagawa mo. Alalay lang ng konti. Kasi baka mamaya maubusan ng pera sila Rowene. Sila Reyna's Community, mga sponsor, sila Joel Salcedo. Baka sa susunod, hindi ka na saluhin. Baka sa susunod, hindi ka na paghandaan ng pampiyansa. Baka sa susunod, ilaglag ka rin nila. Diba? Yan. Pero ako, okay lang. Hanggat may pera ka, pagtatanggol kita. Kahit mali ka. Kasi ang mas mali doon, kapag pinagtanggol kita at di mo ko binayaran, sapagkat ilalaglag kita pag nagkataon. Hindi lang yan. Mauuna kong ilaglag yung mga eyeballs mo na bilog na bilog. Alam mo ba yun? Pero ganun pa man, panalo ka na. Alam mo ba, na panalo ka na. Wala ka na magagawa. Panalo ka na. Talo na si Eva at Adan. Yan ang sinasabi ko. Kaya kay Kuya Bal, pasensya na, trabaho lang. At napagtanggol ko yung kalaban nyo. Kay Doc Lab, pasensya na. Wala Wala na kasing laman yung GCash ko. Kaya kailangan kong tanggapin yung kaso at ipanalo yung kaso. Wala pang isang oras yan nung tinrabaho ko yan. Kung sinasabi ni Pedring na dumating yung kanyang subpoena ng mabilis, abay, sira ulo siya. Paano darating yung subpoena? Hindi totoo yan. Dismiss nga yung kaso tapos dadating yung subpoena. Diba? Nag-hallucinate lang yung kliyente ko. Kaya nga ang ginawa ko, pinainom ko talaga siya ng Togmolodon 500 mg. Yun. 500 mg means 500 ko siyang inuntog sa pader. At nang bumalik yung kanyang ulirat. Dahil sobra po siyang nag-aalala, sobrang takot. At sa oras na sinabi ko sa kanya ang lahat ng mangyayari, kasama na ang pagkakadismiss ng kaso na yan, doon na siya bumalik sa katinuan. Kaya nga, Pedring, may kulang ka pa sa akin. May kulang ka pa. Binayaran mo ko kanina, pumasok may error pa. Binayaran mo ko 150. Ano yun? Pambili mo lang ng salon pass yun, Pero ganun pa man, masaya ako sa iyo, Lolo Pedring. Congratulations, sapagkat tapos na ang kaso. Hindi tumayo ang kaso. At hindi rin tumayo ang mga balahibo ko. Wala akong kahirap-hirap. This is just a piece of cake. Kaya sa mga babangga pa sa amin dyan,
mag-isip kayo ng maraming beses. Dahil kahit anong isampan nyo sa amin, mababasura lang din yan. Lalo na kung ang kalaban nyo ay isang basura. I mean, hindi si Federico I mean, nagtapon ng basura sa Federico ng madaling araw bago siya umihi. At doon niya nalaman na nabasura ang kaso. Kaya nga nag-live na siya. Hindi ba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Kaya, para kayo ay laging panalo, matulog kayo ng mahimbing. Yan.